Nagkukunwaring patay ang asawa ko habang nakahiga sa kama sa ospital. Agad akong damamba at binigyan siya ng 2 malakas na sampal. Tumawag pa ako sa organ donation department. Balak kong gawin ng isang mapagmahal na pagkuha ng puso't baga. Sa dati kong buhay, puro pagluluksa lang ang ginawa ko. Ininom ko ang ibinigay ng best friend ng asawa ko. Matapos inumin ng tubig, nakatulog ako ng 3 araw at 2 gabi. Pagkagising ko, abo na lang ang asawa ko matapos ma-cremate. Hindi pa man ako nakakapagluksa, pinuntahan na ako agad ng mga maniningil ng utang. Noon ko lang nalaman, na bago mamatay ang asawa ko, may utang pala siyang 10 milyon. Hindi lang nila kinuha ang 2 kong bato. Pinilit pa nila akong magtrabaho ng 24 na oras araw-araw para magbayad ng utang. Sa loob lang ng 10 taon, nagmukha akong 80 anyos, at noon din, ang asawa kong 10 taon ng patay, ay dumaan sa tabi ko, yakap-yakap ang kanyang kalaguyo sakay ng isang mamahaling kotse. Nakangiti siyang naghagis ng 100 piso, bilang pasasalamat daw sa mga sakripisyo ko. Hindi na ako nakahinga ng maayos. Agad akong binawian ng buhay noon din. Pagmulat ko ng mata, bumalik ako sa araw kung kailan inatake sa puso ang asawa ko. Habang tinitingnan ng asawa kong nakatakip ng puting kumot, napangisi ako sa isip ko. Dahil gusto mo palang mamatay, edi pagbibigyan kita. Anay ang alok sa akin ng best friend ng asawa ko, si Wang Manyon, na uminom ng tubig. Natauhan ako at tiningnan ko siya. Sa dati kong buhay, pagkatapos kong inumin ang basong ito, doon ako nawalan ng malay. Halos 100% akong sigurado na may halo ang tubig na ito. Ginawa niya yon para hindi ko maabyutan ng cremation ni Liu Ruyan. Ibinaba ko ang baso ng tubig. Hinawi ko ang kumot sa kama. Namumula ang mukha ni Liu Ruyan. At mukhang kalmado ang kanyang paghinga. Dahil siguro sa sobrang pagluluksa ko sa dati kong buhay. Naging sobrang tanga at bobo ko para hindi ito mapansin. Itinaas ko ang kamay ko. At isang malakas na sampal ang dama ko sa mukha ni Liu Ruyan. Hindi man lang gumalaw si Liu Ruyan. Mukhang takot siyang mabisto ko. Kaya nagpa-anesthesia siya. Napasigaw si Wang Manyon. Akala niya nalaman kong nagpapanggap lang si Liu Ruyan na patay. Bayaw, ikaw, kahit gaano ka pa kagalit, hindi mo dapat siya sinasaktan ng ganito. Walang awa kong pinagsasaktan ang buong katawan ni Liu Ruyan. Nang makita kong bibigay na si Wang Manyon, nagkunwari akong dismayado at umiyak. Sinabihan na kitang huwag magpuyat. Sinabihan na kitang magpa-check up. Bakit hindi ka nakinig sa akin? Paano na ako ngayong iniwan mo kong mag-isa? Napalunok ng laway si Wang Manyon. Pero natigilan siya. Tinatamad na akong makipagtalo pa sa kanya. Kinuha ko agad ang cellphone ko at tumawag. Oo, gusto ko sanang mag-donate ng organ. Kakamamatay lang. Pumunta na kayo agad. Gustong magsalita ni Wang Manyon para pigilan ako. Pero dahil sa sitwasyon niya, hindi niya magawa. Kaya kinuha niya ang cellphone niya at mabilis na nag-text. Ilang minuto lang, dumating na ang mga taga-organ donation center. Nagpanggap akong sobrang nasasaktan at nagdadalamhati. Laging naging mabuting tao ang asawa ko. Sa biglaan niyang pagkamatay, gusto kong madugtungan ang buhay niya. Sana makatulong ito sa mas maraming tao. Napakabuti ninyo, sir. Pinasasalamatan kita sa ngalan ng mga pamilyang matutulungan mo. Anong organ po ang i-donate? Bamantong hininga ako at sinabi. Bigla ang atake sa puso ang ikinamatay ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong mga organ pa ang pwedeng i-donate. Buksan nyo na lang ang katawan niya at tingnan. Kung alin ang pwede, kunin nyo na. Kung wala ng organ na magagamit, ay donate nyo na lang ang buong katawan niya. Para mapag-aralan sa mga eskwelahan. Hindi pwede, bayaw. Ayaw talaga ni Ate Ruyan na mag-donate ng organ. Sinabi niya sa akin yan dati. Kailangan nating i-respeto ang huling habilin ni Ate Ruyan. Manyon, asawa ko ni Ruyan. Ako ang pwedeng magdesisyon tungkol dito. Matalik lang kayong magkaibigan ni Ruyan, hindi kayo magkadugo. Sino ba talaga sa atin ang may karapatang magdesisyon? Sigurado akong alam mo na ang sagot kahit hindi ko sabihin. At isa pa, sa bawat minutong pagpigil mo, ay 1 minuto ring pagkasira ng mga organ. Doktora ka rin naman. Hindi mo ba gustong magligtas ng buhay? Nagsalita na rin ang staff mula sa Organ Donation Department. Oo nga, Wang. Tumabi ka na dyan. Paanong tatabi si Wang Manyon? Halos magtatalon na siya sa pag-aalala. Kakatawag ko lang kay tita. Kailangan mo man lang hayaan si tita na makita. Si Ate Ruyan sa huling pagkakataon. Patakbong lumapit ang nanay ni Liu Ruyan na si Du Xiaomin. Hindi man lang niya natanggal ang mga hair curler sa buhok niya. Mukhang nagpapaganda siya noon. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang buo pa si Liu Ruyan sa kama. Agad niya akong sinampal. Ano bang kamalasan ang nangyari kay Ruyan at napakasalan ka niya? Dahil sa malas mo, namatay ang anak ko. Tapos ngayon, gusto mo pang buksan ang tiyan niya. Subukan niyong galawin ang anak ko ngayon. At papatayin ko ang buong pamilya niyo. Hindi na i-donate, hindi na. Iba na lang ang perwisyuhin ninyo. Kahit nang hinayang ang mga taga-organ donation department, wala silang nagawa kundi umalis na lang. Doon lang nakahinga ng maluwag si Wang Manyon. Kinuha niya ang puting tela at tinakpan si Liu Ruyan. Naupo si Du Xiaomin sa sofa sa gilid. Dinuro niya ako at pinagmumura. Walang hiya kang lalaki ka. Hindi ka man lang nalulungkot na patay na ang asawa mo. Imbes na isipin mong i-cremate siya agad para matahimik na. Gusto mo pa siyang gawing cadaver.
Gusto mong pagpira-pirasuhin ang anak ko. Kung gusto mong magpakabait, ikaw ang mag-donate ng sarili mo. Pamatay ka na ngayon din. Ako ang magdedesisyon na i-donate ka ng buong buo. Tinakpan ko ang mukha ko at napabuntong hininga. Ma, sorry po, mali ako. Gusto ko lang sana. Kahit isipin mo, hindi maaari. Umuwi ka na ngayon din. Ihahatid ko ang anak ko sa crematorium mamaya. Agad akong nanahimik, nangingimi kong kinuha ang tubig na dinala sa akin. Ni Wang Man yun at ibinigay kay Do Xiaomin. Hindi naman naghinala si Do Xiaomin. Dahil sa kaba at walang tigil na pagmumura. Tuyong-tuyo na ang bibig niya. Inubos niya agad ang tubig sa isang inuman. Huli na ang lahat nang subukan siyang pigilan ni Wang Man yun. Wala pang 2 minuto matapos uminom. Himbing na ang tulog ni Do Xiaomin. Agad na namang bumalik ang malamig na pawis ni Wang Man yun. Pautal-yutal siyang nagsalita. Bayaw, ikaw, hindi mo naman siguro iisipin na i-donate ulit ang mga organ niya, di ba? Umiling ako. Inihiga ko si Do Xiaomin sa sofa. Paano ko naman gagawin yun? Sabi ni Mama hindi raw pwede. Kaya syempre hindi ko na uulitin pa. Nakahinga ng maluwag si Wang Man yun. Baka may masamang nangyari kaya biglang nawala ng malay si tita. Dalhin mo na siya agad sa emergency room para matingnan. Ako na mismo ang mag-aayos ng cremation ni Ate Ruyan. Nang marinig yun, napangisi ako at tiningnan siya. Baliktad yata, doktora ka. Dapat ikaw ang nag-aalaga sa pasyente. At ako ang asawa ni Ruyan. Kaya mas tama lang na ako ang mag-asikaso ng cremation niya. Tama, di ba? Pagkasabi ko noon, diresto kong tinawagan ang crematorium. Sinabi kong pumunta na sila agad. Hindi mapakali si Wang Man yun sa sobrang kaba. Walang tigil niyang sinusubukang gisingin si Do Xiaomin. Pero kahit anong yugyug niya, hindi gumagalaw si Do Xiaomin, parang patay na baboy. Hanggang sa itulak na paalis ng mga taga-crematorium si Liu Ruyan. Sa wakas, hindi na nakatiis si Wang Man yun. Hinailan niya ang manggas ko, paus na ang boses niya. Bayaw, ako, parang nakita kong gumalaw si Ate Ruyan. Sa tingin ko, kaya pa siyang isalba. Nang marinig ko yun, itinutok ko sa kanya ang death certificate. Man yun, mag-isip-isip kang mabuti bago ka magsalita. Kung talagang buhay pa ang Ate Ruyan mo ngayon, anong pananagutan ng ospital ninyo? At ano naman ang magiging pananagutan mo? Ang tawag dyan, murder, o kriminal na kapabayaan. Hindi ko alam kung makakapagpatuloy pa ang ospital, pero tiyak na makukulong ka. Kaya pag-isipan mong mabuti ulit.